Magandang gabi sa inyo, Papa Dudut, at sa libu-libo ninyong mga tagapakinig. Isa ako sa mga adik sa inyong programa at halos gabi-gabi akong nakikinig sa inyo. Kaya gusto ko na rin pong i-share ang kwento ng buhay ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Matet. 21 years old at nakatira ngayon dito sa Cainta, Rizal. Simulan ko na lang ang storya ko noong unang magkakilala kami ng boyfriend ko. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalan na Paulo. Sa Facebook kami unang nagkakilala ni Paulo. Pinakilala siya ng kaibigan ko noong nag-comment siya sa picture ko. Papadudot ang guwapo niya sa profile picture niya, kaya dahil doon ay tinignan ko kaagad ang profile niya kasama na ang mga pictures. Papadudot parang nagka-crush agad ako kay Paulo. Pero hindi ko siya pinapansin sa tuwing magko-comment siya sa mga pictures ko. Gusto ko siyang i-add pero hindi ko magawa kasi nahihiya ako noon. Pero noong lumipas ang isang linggo ay nagulat ako na in-add niya ako kaya inaccept ko kaagad. Papadudot doon nagsimula ang lahat. Nagsimula kami sa chat hanggang sa hiningi na niya ang cellphone number ko na binigay ko naman. Simula noon ay lagi na kaming magka-text or magka-chat sa messenger. Papadudot sobrang sweet ni Paulo sa akin hanggang sa nagtapat siya na kung pwede daw ba siya na manligaw sa akin. Pumayag naman ako. Kahit malayo kami sa isa't isa, Papadudot. Nandito kasi ako sa Maynila habang siya naman ay nasa Bacolod. Isang araw ay nagtampo naman ako sa kanya dahil hindi siya nag-online noon sa 3 oras na usapan namin. Nagtatampo ako sa iyo kasi hindi ka nag-online sa usapan natin. Pahayag ko sa kanya habang nag-video call kami noong sandaling yon. Agad namang humingi ng dispensa si Paulo sa akin. Sorry Matet, may emergency lang kahapon sa bahay namin kaya hindi ako nakapag-online. Hindi naman kita matext kasi wala akong load. Hindi naman ako makakapag-load kasi wala din akong pera kahapon. Umutang na nga lang ako sa best friend ko para makapag-rent lang ng computer eh. Paliwanag niya sa akin. Oos talaga? Sabi ko sa kanya na may halong pagdududa. Huwag ka nang magtampo sa akin. Isang araw lang naman akong hindi nakapag-chat sa iyo eh. Basta sa susunod lang tawagan mo na lamang ako o i-text kapag hindi ka makakapag-Skype. Ang tagal ko naghintay sa iyo kagabi. Naabutan na ako ng pagsasara ng computer shop. Kwento ko sa kanya. Sana sagutin mo na ang panliligaw ko sa iyo. I promise na sasaya ka sa piling ko. Mararamdaman mo ang kasiyahang hindi mo pa nararanasan sa buhay. Pangungumbinsi pa sa akin ni Paulo na sagutin ko na siya. Talaga? Paano mo naman nasabi yan hindi pa nga tayo nagkikita sa personal. Panay camera at computer lang ang kaharap natin. Panunubo ko sa kanya. Hindi magiging hadlang sa pagmamahalan natin kung magkalayo tayong dalawa. As long as nagmamahalan tayo at nagtitiwala sa isa't isa, wala tayong magiging problema. Pahayag niya sa akin. May tanong ako sa iyo, Paulo. Gaano ka kaseryoso sa panliligaw mo sa akin? Usisa ko sa kanya pagkatapos. Mahal kita. Yun kasi ang sinasabi ng puso ko at isipan ko. Matet, huwag ka nang magduda o mag-alinlangan sa akin. Pakiusap niya noon sa akin. Nag-isip-isip ako noon pagkatapos ay may tinanong ako sa kanya. Teka, ano na nga pala ang date ngayon? Nagtaka naman siya sa tanong ko pero sinagot pa rin niya yon. June 1, 2019. Kung ganun ilang buwan ka na ring nanliligaw sa akin. Magtatatlong buwan na sa June 21 to be exact. Response agad ni Paulo sa akin. Ganun ba? Sige na nga. Sagot ko. Lalo namang nagtaka si Paulo sa sinabi ko. Ha?
Anong sige na nga? Napahagigik naman ako noong sandaling yon. Ang sabi ko, sinasagot na kita. Tayo ng dalawa. Ikaw boyfriend na kita habang ako girlfriend mo na. Ano, masaya ka na ba? As expected ay tuwang-tuwa noon si Paulo sa sinabi ko. Naku Matet, masayang-masaya ako. Grabe, hindi ako makapaniwala. Dream come true to. Thank you. Thank you talaga. I love you. Pagkatapos ay nag-flying kiss pa siya sa akin sa aming video call. Ayan ha, tinupad ko na ang pangarap mo. Sana pahalagahan mo ako at tuparin mo yung mga pinangako mo sa akin. Agad namang tumango ang bago kong boyfriend bilang sagot. Siyempre naman, may isa akong salita Matet. Naku sigurado ako bebe ko. Hindi ako makakatulog dito mamaya sa kakaisip sa eksena na nating ito ngayon. Sana'y dumating na ang araw na magkasama na tayong dalawa. Request ko naman sa kanya. Don't worry, sisikapin kong pumunta dyan sa Maynila para makasama ka. Yun naman ang paninigurado sa akin ng aking boyfriend. Papadudod hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin si Paulo ng mga panahong yon dahil aaminin kong mahal na mahal ko na rin siya. Hindi rin alintana ang long distance relationship namin dahil alam kong mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero tulad nga ng ibang relasyon ay hindi rin kami exempted sa away at tampuhan. Ngunit sa kabuuan ay naging masaya naman ang relasyon namin ni Paulo. Pero papadudot paglipas ng ilang buwan ay nagsimulang maging malungkutin na si Paulo. Madalas ko siyang tanungin kung bakit pero palagi niyang iniiba ang mga usapan. Palagi niyang sinasabi na okay lang siya at huwag daw akong mag-alala. Samantala dumating ang panahon na napagpasyahan namin ni Paulo na magkita na sa unang pagkakataon kaya bago mag-Valentine's Day ay nagpasya na akong umuwi ng Bacolod para magkita kaming dalawa. Doon ay tumira muna ako pansamantala sa aking tiyahin. At doon ay naikwento ko kay tita ang tunay na dahilan ng pagpunta ko sa Bacolod. Ikaw ha Matet ha, umaharot ka na. Biniling ka na sa akin ng nanay mo tapos heto ka. Paano kung mapahama ka dyan sa pakikipag-date mo? Sita pa niya sa akin isang araw nang sabihin ko sa kanya na magde-date kami ni Paulo ng araw na yon. Don't worry tita, mabait po si Paulo. Safe po ako sa kanya. Paniniguro ko naman sa kanya. Natawa na lamang habang napapailing si tita sa akin. 2 araw ka pa lang dito sa Bacolod puro lakwatsa na ang nasa isip mo. Teka, anong oras ba ang uwi mo? Usisa pa niya sa akin. Bago po mag-alas 6 ng gabi. Nandito na po ako sa bahay. Sagot ko naman sa kanya. Mamayang kaunti dumating na si Paulo sa bahay para sunduin ako. Pinakilala ko naman siya sa aking tiyahin at naging magkasundo naman sila kaagad. Ilang buwan na kayong may relasyon? Narinig kong usisa pa noon ni tita sa aking boyfriend. Magsasyam na buwan na po tita. Pero first time pa lang po kami magkita ngayon. Magalang na sagot ni Paulo sa kanya. Paano nangyari yun? Naguguluhang wika pa ni tita. Sa puntong yun ay ako na ang tumugon. Sinagot ko po siya sa pamamagitan ng video call sa messenger noong nasa Maynila pa ako. Kayo talagang mga kabataan kayo. Parang baliwala na lang sa inyo ang panliligaw. Napapailing na lamang si tita habang sinasabi niya yon. Pagkatapos noon ay ipinagbili na ako ni tita kay Paulo na ingatan ako at huwag sasaktan o paiyakin. Nangako naman ang boyfriend ko na ako lamang ang mamahalin niya. Papadudot naging masaya naman ang unang pagkikita namin ni Paulo. Noong araw na yon ay nilibre niya akong kumain sa mall at nanood din kami ng sine. At tulad ng napag-usapan ay maaga rin kaming umuwi pero hindi na niya ako nahatid noon sa bahay. Papadudot nakakapansin ako ng kakaiba kay Paulo noong araw na yon na para bang malungkot siya. O may iniindang sakit na kung ano. Tinatanong ko naman siya kung okay lang siya pero hindi niya ako sinasagot at sa halip ay nilalambing na lamang niya ako.
Pero noong pag-uwi namin ay nagpahabol ng text sa akin si Paulo na siyang ikinabilis ng tibok ng puso ko. Dahil doon ay hindi na ako nakatulog hanggang kinabukasan. Samantala isang araw ay merong ipinagtapat si Paulo sa akin na siyang nagpagimbal sa akin. Matet, sorry. Pero nakabuntis ako. Nahihiyang umamin sa akin ang boyfriend ko. Alam niya kasi magre-react kagad ako. At hindi nga siya nagkamali dahil bigla akong nanlumo at nagalit at the same time. So pinagtaksilan mo ko? Ganun ba, Paulo? Kumpront ako sa kanya. Aksidente ang lahat, Matet. Hindi ko sinasadya. Hindi ko siya mahal. Yon ang giit niya sa akin. Pero kailangan ko siyang panagutan. Pahayag pa niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko. Ibig sabihin ba niya nahihiwalay mo na ako? Hindi ko pa nanagutan yung nabuntis ko. Seryoso niyang sabi sa akin. Kawawa naman yung bata, sabi ko sa kanya. Anong gusto mo, panagutan ko yun? Pakakasalan ko yun? Panunubok niya sa akin. Sana nag-isip ka ng maraming beses bago mo sinipingan yung babae na yun. Paulo naman, akala ko ba mapagkakatiwalaan ka? Bakit ka nagtaksil sa akin? Medyo hysterical na ako ng mga sandaling yon. Wala namang masabing iba si Paulo kundi sorry. Huli na ang lahat, Paulo. Sinaktan mo ako, Paulo. Alam mo ba kung gaano kasakit tong ginawa mo sa akin? Pinagkatiwalaan kita, minahal kita ng sobra-sobra. Tapos heto ka. Bigla ko na lang nalaman na may pananagutan ka na sa iba. Paulo, nasayang lahat ng pagkitiwala ko sa iyo. Disappointed na pahayag ko sa kanya. Hindi naman kumibo si Paulo sa sinabi ko. Pero alam kong bagsak na bagsak ang kanyang kalooban ng mga sandaling yon. Alam ko, Paulo, kahit na ano pang sabihin mo, iiwan mo pa rin ako. Kahit napigilan pa kita, alam kong pananagutan mo ang babaeng yon. Kaya sige na, Paulo. Bakit hindi mo na ako diretsahin pa? Sabihin mo na sa akin na makikipaghiwalay ka na sa akin. Hindi, Matet. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Huwag mo na akong pasahin pa. Sige, kung hindi mo kaya makipaghiwalay sa akin, ako nang makikipaghiwalay sa iyo. Papadudot doon ko lang na-realize na kaya pala malungkot si Paulo dahil sa pangyayaring yon. Hindi ko naman matanggap yon at doon na tumulo ang luha ko. Iyak ako ng iyak noon at hindi ko akalain na magagawa ni Paulo na pagtaksilan ako. Papadudot patuloy akong kinukulit noon ni Paulo pero madalas ay nakakatikim siya ng masasakit na salita sa akin. Doon lang ako nakaramdam ng sobrang sakit nang dahil sa pag-ibig. Mahirap palang tanggapin ang katotohanan ng anumang oras ay pwedeng mawala ang taong mahal mo kapag lumapit na ang makamandag na tukso. Papadudot hindi ako tinigilan ni Paulo kahit na hiwalay na kami. Nagkaroon pa nga kami ng pagkakataon na mag-usap nang bumalik ako sa Maynila. Sunundan pala niya ako noon. Pero nagmatigas ako. Hindi ko na sinagot ang mga text at tawag niya sa akin. Lahat ng komunikasyon namin ay tinanggal ko na. Kaso'y hindi pa rin ako tinigilan noon ni Paulo. Sa kabilang banda, sa kabila ng pilit na pag-move on, ay hindi ko pa rin magawang kalimutan si Paulo dahil alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Tumawag nga pala si Paulo kanina, nagkausap kami. Pahayag sa akin ni Tita, pagkaraan ng ilang beses kong nireject noon ang tawag ni Paulo sa akin. Talaga po? Ano pong sabi niya? Usisa ko naman. Pinagsabihan ko siya na tigilan ka na niya pero ayaw niya. Sabi niya sa akin hindi raw pala sa kanya yung pinagbubuntis ng babae. Kwento sa akin ni Tita. Nagulat naman ako sa aking narinig. Sinabi po niya yon? Tumango siya bilang sagot. Hindi ako naniniwala doon. Sinabi lang niya yon para makipagbalikan ka sa kanya. Ay naku, Matet. Sinaktan ka na ng lalaking yon. Kaya huwag ka na makipagbalikan pa sa kanya. Yun naman ang naging reaksyon ng aking tiyahin. Pero Tita,
Kung hindi niya pala anak yon, muli akong nabuhayan noon ng pag-asa. Nakita ko naman ang disappointment sa mukha ng aking tiyahin. Gusto mo siyang balikan? Sige, balikan mo siya. Pero huwag kang iiyak sa akin na kesyo sinaktan ka ulit ng lalaking yon. Anak man niya yon o hindi, hindi pa rin maitatanggi na sinaktan ka niya. Na sinaktan niya ang kalooban mo. Basta Matet, bahala ka sa buhay mo kapag nakipagbalikan ka pa sa lalaking yon. Sabi pa niya sa akin. Samantala isang gabi ay isang tawag mula sa bagong numero ang aking natanggap. Nagtataka ko kung sino yon pero nagpasya pa rin akong sagutin ang tawag. Yun pala ay galing ang tawag sa kapatid ni Paula na si Pina. Pwede ka bang makipagbalikan kay Paulo? Pakiusap niya sa akin. Siyempre nagulat lamang ako sa narinig ko kaya hindi ako nakakibuka agad. Mahal na mahal ka ng kapatid ko, Matet. Pagpapatuloy pa niya. At paano niyo naman nasabi yan? Curious kong tanong. Agad naman nag-respond si Pina sa tanong ko. Hindi sa nakikialam ako pero kasi nakikita at nararamdaman ko na mahal ka ng kapatid ko. Alam mo ba simula nung hiwalayan mo siya hindi na siya naging masaya pa? Matet yung tungkol doon sa nabuntis niya. Hindi si Paolo ang nakabuntis sa kanya. Pinaako lang pala sa kanya yung bata. Matet, maniwala ka sa kapatid ko. Wala na siyang pananagutan para sa iba. Pero hindi ibig sabihin nun makikipagbalikan na ako sa kapatid mo. Pahayag ko naman. Pero bakit naman? Usisa pa niya sa akin. Sa puntong iyon ay inamin ko na sa kanya ang totoo. Masyado kasi ako nasaktan sa ginawa ng kapatid mo. Kaya hindi ganun kadali ang makipag-ayos sa kanya. Ngunit hindi pa rin sumuko noon si Pina. Patawarin mo na si Paolo. Ako na mismo ang nakikiusap sa iyo. Kung gusto niyang patawarin ko siya, siya mismo ang humingi ng tawad sa akin. Hindi yung pinapasabi pa niya sa kapatid niya. Sinabi ko sa kanya ang aking demand. Sige, patatawagin ko siya sa iyo. Pero sana mapatawad mo yung kapatid ko, Matet. Maniwala ka, mahal na mahal ka niya. At sinabi niya sa akin na ikaw lang daw ang mamahalin niya hanggat nabubuhay siya. Pangungumbinsi pa sa akin ang kapatid ni Paulo. Papadudot halos hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kakaisip kong patatawarin ko ba si Paulo o hindi na. Hanggang sa pumunta ang mga kaibigan ko na sina Janine at Rica. At doon ay humingi ako ng payo sa kanila kung kailangan ko pa ba siyang patawarin at mahalin ulit. Sabi nila ay nasa akin pa rin daw ang desisyon. Iyak na lamang ako ng iyak sa harapan nila kasi sobra talaga ako nasaktan sa nangyari, Papadudot. Ganon pala kasakit ang magmahal. Samantala isang araw isang tawag mula kay Paulo ang aking natanggap. Akala ko pupunta ka na sa graduation ko. May halong pagtatampo ang boses ni Paulo nang makausap ko siya. At sino naman ang may sabi sa iyo na pupunta ako? Kumpront ako sa kanya. Sana mapatawad mo na ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Hiling niya sa akin. Pinagtaksilan mo ako, Paulo. Kahit ba hindi mo nabuntis yung babaeng yun may nangyari pa rin sa inyo. Hindi naman siguro ipapaako sa iyo ng babaeng yun ng anak niya kung hindi ka nakipagsiping sa kanya. Pahayag ko sa kanya. Signaling him na nahihirapan pa akong patawarin siya ng mga oras na yon. Oo, nagkamali ako. Inaamin ko yun pero pinagsisihan ko na yun, Matet. Maniwala ka naman sa akin. Sobra na ako nagsisisi sa ginawa kong yun. Kaya heto ako tumihingi ng tawad sa iyo. Sige, tanggap ko na hindi mo ko basta-basta mapapatawad pero sinasabi ko sa iyo, gagawin ko pa rin ang lahat para mapatawad mo ko. Kaya heto ka madalas mo akong kulitin? Sabi ko sa kanya. Pero deep inside ay aaminin kong nakakaramdam na rin ako ng pagkaawa kay Paulo. Ayaw kong mawala ka sa akin. Mahal na mahal kasi kita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag tuluyan ka nang nawala sa akin. Sana, Matet, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo pa sana ako ng pangalawang pagkakataon at nangangako ako sa iyo na hindi ko na yun uulitin pa. Matet, please. Pagmamakaawa pa niya noon sa akin.
Hindi ko masasabi kung kailan kita mapapatawad. Basta isa lang ang sigurado. Mapapatawad din kita kapag tuluyan ang naghilom ang mga sugat ko dahil sa'yo. Pero hindi pa sa ngayon. Pasensya na. Pag-aming ko naman sa kanya. Matet, naiiyak niyang sabi sa akin. Huwag ka nang umiyak, parang hindi ka lalaki, Paolo. Tahan na, magpakalalaki ka. Hindi nadadaan yan sa pag-iyak. Sita ko pa sa kanya. Kung ako sa'yo, unahin mo muna ang sarili mo. Asikasuhin mo na yung paghahanap ng trabaho. Hayaan mo muna ako kasi kung sa akin ka lang magpo-focus, hindi ka makakabangon agad. Sige na, Paolo, magpakatatag ka. Para sa akin, yun na lamang ang sabi ko noon sa kanya. Pero papadudot dumating din ang araw na lumambot at sumuko ulit ang puso ko kaya pinatawad ko na nga si Paolo. Naging kami ulit at naging masaya naman kami kahit na paminsan-minsan ay pinag-aawayan pa rin namin ang nakaraan niya. Pero mabilis mawala ang tampuhan dahil sadyang malambing si Paolo. Samantala'y palagi kaming nagkikita simula noong magdesisyon siyang tumira na sa Maynila. Nakatira na din ako noon sa Maynila kasama ang mga kaanak ko. Kaso isang araw ay isang katotohanan ang aking biglang natuklasan at na-realize na hindi ko pa pala lubos na kilala si Paolo. Sinungaling ka, Paolo? Bungad ko noon sa kanya. Sinungaling? Pero bakit? Nagtatakang wika ni Paolo sa akin. Sa puntong yun ay pinagtapat ko sa kanya ang aking natuklasan. Yung anak ng ex mong si Ikay, sabi mo hindi mo yun anak? Kumpronta ko sa kanya. Hindi ko naman yun anak. Insist niya sa akin. Nag-init lalo ang aking ulo. Pwede ba wag kang magsinungaling sa akin? Anak mo ang batang yun. Aksidente ko nabuksan yung Facebook account mo nung isang araw at nabasa ko yung message ninyo ng ate Pina mo. Nakita ko din yung mga litrato ng anak ni Ikay. Kamukhang kamukha mo, Paolo. Anak mo talaga ang batang yon. Giit ko naman sa kanya. Samantala, napabuntong hininga muna si Paolo bago ipagtapat niya sa akin ang totoo. Oo, anak ko nga ang batang yon. Bakit ka nagsinungaling sa akin ha? Galit na kumpronta ko ulit sa kanya. Oo, nagkamali ako. Pero kahit na may anak ako kay Ikay, hindi pa rin ako sumama sa kanya. Ikaw kasi ang mahal ko at hindi kita iiwan at ipagpapalit sa kanila. Paninigurado naman niya sa akin. Sinusustentuhan ko naman yung bata pero sa iyo pa rin ako sasama, Matet. Oo, maaaring nagkamali ako. Pero nakaraan na yon at nangyari na yon nung hindi pa tayo magkarelasyon. Sana naman ay matanggap mo ang nakaraan ko. Pinapangako ko naman sa iyo na hindi makakaapekto ang nakaraan ko sa present at future natin. Pakiusap niya noon sa akin. Ayaw ko lang kasi na nagsisinungaling ka sa akin. Wika ko. Pero aaminin kong lumambot na ulit ako sa kanya. Sasabihin ko rin naman yun sa iyo eh. Wala naman akong gustong itago sa iyo. Pahayag pa niya sa akin. Matet, ayaw kong mawala ka sa akin. Nasanay na akong mabuhay ng kasama ka. Kaya masasabi kong mahihirapan akong mag-adjust kung iiwan mo ulit ako sa pangalawang pagkakataon. Please, Matet, maawa ka naman sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago ko sinabi sa kanya ang aking desisyon. Okay, sige, pinapatawad na kita. Basta sa susunod huwag mo nang ulitin yun ha. Ayaw kong magsinungaling ka. Oo, pangako, hindi na mauulit pa yon. Yon ang assurance na ibinigay niya sa akin. Papadudot naging maayos na naman kami pagkatapos noon. Pero syempre hindi pa rin talaga maiwasan ang mga tampuhan lalo na kung may kinalaman sa kanyang nakaraan. Ewan ko ba papadudot bakit parang hindi ko magawang mag-move on. Ano bang dapat kong gawin? Paano ko matatanggap ang lahat? Dapat ko pa bang ituloy ang relasyon namin o hindi na? Sana'y mabigyan ninyo ako ng advice. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Matet. Nasa sayo yan, Matet, kung gusto mo pa siyang mahalin at ituloy ang inyong relasyon o hindi na. Ikaw ang nakakaharap ni Paolo. Mararamdaman mo kung nagsasabi siya ng totoo o hindi.
Kung sa tingin mo ay sincere naman siya at nagsasabi siya ng totoo, give him another chance. Pero kung ramdam mo na parang may tinatago pa siya sa'yo, kalimutan mo na siya. Dahil hindi healthy sa isang relationship kung may tinatagong sekreto ang bawat isa. Basta matatanggap mo rin ang lahat kung tunay na mahal mo pa rin si Paulo. Subukan mong patawarin siya at bigyan ng tsansa. At nasa sayo na lamang kung sa paglipas ng panahon ay totoo pa rin siya sa kanyang mga pinangako sa iyo. Muli maraming salamat sa iyo Matet sa pag-share mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, our weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Life is not always fairy tale. Hindi lahat ay nagkakaroon ng happy ending tulad ng mga nababasa natin sa mga Tagalog romance pocketbooks. Kasi ang realidad ng buhay ay puno ng pagsubok na kung nagpatalo ka ay tiyak na malungkot ang ending. Pero sa buhay ko ay sari-saring pagsubok man ang dumating sa akin. Nakala ko'y forever sad ending na, ay hindi ko akalain na magiging happy ending din naman sa huli. Doon ko na na-realize na ang buhay ay puno ng challenges. At depende yan sa gagawin mong mga hakbang para harapin ang mga pagsubok na yan. Nasa iyo kung gusto mo ng happy ending o di kaya ay sad ending. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang Derek. 34 years old at isang editor ng mga Tagalog romance stories. May 7 taon na ako sa ganitong trabaho kaya masasabi kong alam na alam ko na ang kinahihinatnan ng mga Tagalog romances na ini-edit ko. Pagbasa ko pa lamang sa unang pages, alam ko na happy ending yon kasi yon ang gusto ng mga readers. Pati ang structure ng story ay predictable na. Boy meets girl, boy loses girl, boy wins back the girl. Pero sa mga experiences ko sa pag-ibig ay pinasinungalingan nito ang structure ng mga Tagalog romances. Life is unpredictable. Ang akala mong love of your life ay hindi naman pala sa huli. Meron akong nakarelasyon ng matagal. Tawagin mo na lang siya bilang si Stefania. Isa siyang struggling romance writer noong habang ako ay 1 taon ng editor. Hindi ko makakalimutan ang una naming pagkikita. Ako kasi ang nag-edit ng kanyang unang Tagalog romance novel at masasabi kong hindi ako happy sa isinulat niya. Natatandaan ko pa noon na sinita ko pa siya dahil mali-mali ang point of view ng kanyang storya. Bukod sa sad ending ang storya, sinabi ko naman sa kanya na sa pagsusulat ng Tagalog romance ay kailangan sa point of view ng bidang babae. Dahil karamihan sa mga readers ng romance pocketbooks ay mga babae. Sinabi ko rin sa kanya na hindi umuubra ang sad ending sa mga Tagalog romance novels. May mentality kasi ang mga Pinoy readers na palaging gusto ay happy endings. Sa kabilang banda ay nangako ako noon kay Stefania. Natuturuan ko siyang sumulat ng Tagalog romance stories at doon nagsimula ang lahat, Papa Dudut. And to cut the story short ay naging magkaibigan kami ni Stefania habang tinuturuan ko siyang sumulat ng storya na ayon sa structure ng Tagalog romance novels. Doon ay hindi ko ine-expect na magkakadevelopan kami sa isa't isa. The next thing we knew ay in love na kami sa isa't isa. Nagsama kami sa isang bubong, nagmahalan na parang mag-asawa. Araw-araw ay tumitindi ang pagmamahala namin sa isa't isa. Pero hindi rin maiiwasang makompromiso ang pag-iibigan namin dahil sa ambisyon ni Stefania. Isang gabi ay nagising ako at nakitang nagtatype pa rin ng kanyang nobela si Stefania. Agad akong bumangon at nilambing ang babaeng aking pinakamamahal. Love, mukhang busy-busy ka dyan ah. May bagong istorya ka bang sinusulat ngayon?
Tanong ko sa kanya pagkatapos ko siyang halikan sa pisngi. "Oh Derek, bago nga," tugon ni Estefania sa akin. Na-curious ako. "Anong storya?" tanong ko sa kanya. Ngumiti sa akin si Estefania. "Secret? May pa-secret-secret ka pang nalalaman dyan?" Natatawa kong sabi. Kung sabagay bilang editor baka sa akin din ibigay ang bago mong project for editing. Kaya nga secret muna for now. Para kapag binasa at inedit mo na ay may surprise factor pa. Sagot pa ni Estefania. Nanlambing ulit ako sa aking partner. Pwede bang next project mo after that isulat ang love story naming dalawa? Gusto ko kasing mabasa yung love story natin sa pocketbook. Malay mo mag-click yon sa mga readers mo. Suggestion ko sa kanya. Naku, nakakahiya, sagot pa ni Estefania. Bakit ka naman mahihiya? We almost have a perfect relationship. Nakakakilig at very romantic ang love story natin. Parang yung mga sinusulat mo at parang mga ine-edit mong stories na puro happy ending. Patuloy kong pangungumbinsi sa kanya. At paano ka naman nakakasigurado na happy ending ang love story natin? Natahimik ako at napatingin kay Estefania. Bakit? Sa palagay mo ba hindi tayo mauuwi sa happy ending? Malungkot na tanong ko. Hindi naman sa ganon, ang sabi pa ni Estefania. Paano ka naman nakakasigurado na pag-aaksayahan ng mga readers natin ang 128 page na love story natin? I'm sure Estefania, papatok ang love story natin once na may publish yun. Maniwala ka sa akin bilang editor, alam ko kung anong romance stories ang pumapatok sa mga readers natin. Malay mo maging pelikula pa o di kaya teleserye yung storya natin. Buwang kumpiyansa ko noong mga panahong yon. Ang title pa nga na naisip ko sa aming love story ay Love Was Made For Us. Nagustuhan naman yon ng aking partner at nangako siyang isusulat niya yon sa susunod niyang project. Nagsuggest din ako na kaming dalawa ang magsulat para mas maganda ang kalalabasan. Pumayag naman si Estefania. Anyway, noong mga panahong yon ay 3 years na kaming nagsasama ni Estefania. Pero gusto ko nung maging legal na ang pagsasama namin. Pangarap ko siyang dalhin sa simbahan para pakasalan. Derek, mahal kita pero masaya na ako sa setup natin. Hindi pa ako handang magpakasal. Hindi ba't napag-usapan na natin na sa ngayon priority ko muna ang writing career ko. Dumadami na mga readers ko. Minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Huwag kang mag-alala at aabot din tayo sa pagpapakasal. Yon ang palaging sagot sa akin ni Estefania sa tuwing binabanggit ko sa kanya ang kasal. Although naiintindihan ko naman siya pero nagtatampo at naiinip din ako paminsan-minsan sa tuwing tumatanggi siyang pakasalan ako. Minsan tuloy napapaisip ako kung sigurado ba siya sa kanyang mga nararamdaman para sa akin o hindi. Samantala papadudot, nagbunga rin ang paghihirap ni Estefania. Naging isa siya sa mga kilalang romance writers ngayon. Pero ang nakakalungkot dito ay unti-unti siyang nawawala ng panahon sa akin. Noong una ay gusto ko siyang kausapin tungkol doon pero di naglaon ay naunawaan ko rin siya. Ever since pangarap na ni Estefania ang maging isang novelista. Ayaw ko namang maging hadlang sa mga pangarap niya. Kaya naman pinagpatuloy ko na lamang ang pagpapasensya kay Estefania. Pilit ko siyang inuunawa. Sinubukan kong lagyan ng init ang relasyon naming dalawa pero mukhang wala yung bisa. Patuloy sa panlalamig ang aming relasyon hanggang sa isang araw ay nakaramdam na ako ng pagkaawa sa aking sarili dahil naging baliwala na ako sa kanya. Nakaramdam din ako ng selos dahil parang may inililihim si Estefania sa akin. Lalo na sa mysterious text mate niya na ayaw niyang ipakilala sa akin. Dahil doon ay hindi namin maiwasang magtalo tungkol doon. Ako naman dahil sa mahal na mahal ko si Estefania ay ako na ang madalas na nagpaparaya. Pero deep inside ay sobra talaga akong nasasaktan. Kaya imbis na masaktan ay dinadaan ko na lamang sa nightlife ang lahat. Madalas kong kasama ang mga kaibigan kong kapwa editors lalo na sina Anton at Kukay. Sa kanila ko ay kinikwento ang lahat ng mga sama ng loob ko sa aking partner.
Buti naman at palagi silang nakikinig sa akin at nagbibigay ng payo. Samantala isang gabi ay isang katotohanan ang nakarating sa akin. Alam mo Derek, malaki pa rin ang pagkagusto sa iyo ni Kokay dahil kahit na sabihin natin kay Estefania ka na, kwento sa akin ng aking kaibigang si Anton. Talaga? Nagulat ko namang sabi. Matagal ko ng kaibigan si Kukay at napapansin ko ngang sweet siya pag magkasama kami. Kahit nung hindi pa kami ni Estefania ay palaging espesyal ang trato niya sa akin. Yun pala ang dahilan. Hindi mo ba nararamdaman ang pagkagusto niya sa iyo? O well, nakalimutan ko. Pinanganak kang manhid. Biro pa ni Anton sa akin. Best friends lang ang turing sa akin ni Kukay. Anton, huwag mong lagyan ng kulay. Patay mali siya kung sabi sa aking kaibigan. Kung ako ang tatanungin mo, parang mas pipiliin ko na si Kukay over Estefania. Napatingin ako kay Anton. Paano mo nasabi? Medyo seryoso kong tanong sa kanya. Mukhang mas magiging mabuting girlfriend si Kukay, mabait, maalaga at maalalahanin. Sweet at kahit kailan ay hindi kanya nakakalimutan. Hindi ko naman sinasabing hindi mabuti si Estefania pero napapansin ko sa kanya na parang wala na siyang time sa iyo kasi abala siya sa pagkamit niya sa mga pangarap niya bilang isang magaling na nobelista ng Tagalog romance pocket books. Sagot pa ni Anton. Nakaramdam ako ng kaunting takot. Hindi dahil sa sinabi ni Anton, kundi dahil sa maaring rason. Kaya nawawala ng init ang relasyon namin ni Estefania. Tama ka. Nanlalamig na si Estefania sa akin. Ayaw kong isipin Anton pero parang hindi na niya ako mahal. Pagkatapos ko noon ay ikinuwento ko kay Anton ang natuklasan kong secret textmate ni Estefania. Ito lang ang masasabi ko. Huwag kang magbulag-bulagan. Hindi porket mahal mo siya hahayaan mo na lang na lokohin ka niya. Kung talagang wala siyang tinatagong lihim sa iyo, hahayaan ka niyang basahin ang mga text sa kanya ng textmate niya. At saka in the first place bakit pa siya kailangan makipag-textmate samantalang may karelasyon na siya, ang sabi pa ni Anton. Ginagalang ko naman ang karapatan at privacy niya, ang sabi ko naman. Privacy? Para saan pa ang privacy kung ang relasyon ninyo naman ang at stake? Oo, dapat mong igalang ang privacy niya. Pero may karapatan ka bilang karelasyon niya na malaman mo ang mga aktibidades niya. Lalo na sa pakikipag-textmate niya kung kani-kanino. Hindi masamang malaman mo yun. At kung ayaw niyang ipaalam sa iyo ang tungkol doon, ibig sabihin lang nun na may inililihim siya sa iyo. Wika ng aking kaibigan sa akin. Napaisip ako. May punto ang aking kaibigan. Kailangan kong malaman kung sino ang katext noon ni Estefania. Hindi dahil sa nagsiselos ako pero baka kasi yon ang nagiging dahilan kaya nanlalamig ang partner ko sa akin. Sa kabilang banda, Papa Dudut nagpatuloy sa panlalamig sa akin si Estefania kahit na ilang beses kong pilit na isinasalba ang relasyon namin. At that time ay hindi ko kayang mawala siya sa akin. Sa kanya na kasi umiikot ang mundo ko. Pero sinubok ako ng tadhana. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang maabutan ko si Estefania sa aming kwarto na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Bakit ka nag-iimpake? Saan ka pupunta? Tanong ko sa aking partner. Alis na ako. Nasasakal na kasi ako sa bahay na ito. Hindi ako makapagsulat. Bukod doon ay may hinahanap pa ako sa buhay ko na hindi ko makita kapag kasama kita. Pag-amin sa akin ni Estefania. Nagulantang ako sa mga narinig kong yon mula sa aking partner. Pero hindi ako basta sumuko noon, Papa Dudut. Umaasa pa rin ako noon na mababago ko pa ang kanyang isipan. Kung hindi ka lang makapagsulat, hindi kita istorbohin. Bibigyan kita ng mas mahaba pang oras. Huwag ka lang umalis sa bahay. Sabi ko pa. Hindi lang sa pagsusulat kaya gusto kong umalis. Gusto kong hanaping mag-isa ang hinahanap ko para sa buhay ko. Gusto kong mamuhay na malayo sa iyo. Sagot ni Estefania na halatang hindi na mababago pa ang kanyang desisyon. Hindi ko na napigilan pang umalis si Estefania noong araw na yon. Wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak lamang.
Iniisip kung saan ba ako nagkamali o kung saan ba ako nagkulang kaya umalis si Estefania. Sobra ko na-depress to the point na hindi ako nakapasok ng 2 araw sa trabaho. Later ay nag-file ako ng 1-week vacation kasi hindi ko talaga kayang mag-focus sa trabaho. Papadudot, that was the lowest point. Lalo pa noong malamang ko mula sa mga kaibigan ko na nakita nila si Estefania na may kasamang ibang lalaki. And to my surprise ay kilala ko ang lalaking ipinalit niya sa akin. He was Kren, ang may-ari ng kalaban naming publication house. From there I realized na ipinagpalit ako ni Estefania sa ibang lalaki to pursue her ambition. Masakit yon para sa akin, Papadudot, at pinamukha niya sa akin na wala siyang mapapala kung mamahalin niya ang isang hamak na editor lamang. Kaya mas pinili niya ang isang mayaman na pwedeng magdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Pero hindi pa rin ako sumuko. Gusto kong hanapin at kausapin si Estefania, magbabaka sakali na makukumbinsi ko siyang bumalik sa akin. Kaya isang araw ay pinuntahan ko siya sa bagong apartment na tinutuluyan niya. Derek, gulat na gulat si Estefania nang makita niya ako sa tapat ng kanyang bahay. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa akin. Umiyak ako at lumuhod sa kanyang harapan. Nakikiusap ako sa iyo. Bumalik ka na sa akin, Estefania. Mahal na mahal kita. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pinagpalit kita kay Kren kasi gusto kong maging pinakasikat na Tagalog romance writer. At siya lang makapagbibigay noon sa akin. Pagkatapat sa akin ni Estefania. Oo, Derek. Naging mabait kang karelasyon at wala akong masasabi doon. Pero iba na talaga ang mahal ko, dagdag pa niya. Humagulhol ako pagkarinig ko sa mga sinabing yon ni Estefania. Huwag mo namang gawin sa akin to. Wika ko habang sinusubukang hawakan ang kanyang kamay para pigilan siya sa pagtalikod sa akin. Pero nagalit lamang sa akin. Ano ba? Huwag mo akong hawakan, sabi niya sabay tabig sa mga kamay ko. Tanggapin mo na lamang na hindi na mag-workout ang relasyon natin. Estefania, tawag ko sa kanya habang sinusubukan ko pa rin siyang pigilan sa pag-alis. Pero isang masakit na katotohanan ang kanyang pinakawalan na siyang dumurog sa puso ko ng tuluyan. Hindi kita mahal. Kahit kailan hindi kita minahal. Ginamit lang kita para ma-publish ang mga sinulat ko. Ngayong abot ko na mga pangarap ko, hindi na kita kailangan. Papadudot ng lumo ako sa aking narinig. For 3 years, nagpretend lamang pala siya na mahal niya ako. Ang mali ko ay hindi ko yon naramdaman noon. Sobra kasi akong in love sa kanya para pagdudahan pa ang kanyang tunay na intensyon sa akin. Pero manghuling sinabi niya, ang kanyang mga binitawang pangungusap ni Estefania ang siyang nagpa-realize sa akin na hindi lahat ng maalapakit book na love stories ay happy ang ending sa totoong buhay. Pagkatapos noon ay tuluyan nang nawala ang interes ko sa buhay. Kumalat sa buong publishing house namin ang nangyari sa amin ni Estefania. Lahat sila ay nagpahatid ng kanilang simpatya sa akin. Lalo na sina Anton at Kukay, at nabalitaan ko rin na naggalit kay Estefania ang boss namin dahil sa biglang pag-alis nito papunta sa kalabang publishing house. Later, labeling her as inggitera or walang utang na loob. Pero this time ay sinubukan ko pa rin magtrabaho bilang editor ng mga Tagalog romance pocketbooks kahit pa na heartbroken ako. Pero Papadudot, dahil sa nangyari sa akin ay naging negative na noon ang pananaw ko sa love and romance. Kapag nababasa kong happy ang ending ng story ay sinasabi ko agad sa aking sarili na hindi yan totoo. Walang ganyan sa totoong buhay. Later on, dahil nga sa naging disgusted ang aking pananaw sa pag-ibig at romance ay nagpa-transfer na lamang ako na maging editor ng mga children's storybooks. At least yun ay hindi ko maaalala ang sakit na naranasan ko sa pag-ibig. Samantala, dahil nga sa masama ang aking loob sa mundo, gabi-gabi akong wasted. Hanggang sa isang gabi, aksidenteng nakita ako ni Kukay sa isang bar na sobrang wasted at sinamahan niya ako at sinubukang i-comfort. Hindi ko kayang kalimutan ng basta-basta si Estefania.
Sagot ko sa kanya nang mapag-usapan namin ang traidor kong ex-partner. Pero sa yun na rin ang galing na ipinagpalit ka na ni Estefania sa ibang lalaki. Matuto kang tanggapin ang katotohanan na hindi ka na mahal ng ex mo. Alam mo Derek, dapat magpasalamat ka pa nga kasi nalaman mo agad na hindi karapat-dapat na pakasalan ng babaeng yun. Hindi deserving si Estefania sa pagmamahal mo, ang sabi pa ni Kukay habang hinahawakan niya ang aking kamay to comfort me. Bukod sa pagkakaroon ng sariling publishing house, ano pa kayang meron si Kren na wala ako? Tanong ko kay Kukay. Huwag mong ikumpara si Kren sa'yo, magkaiba kayong dalawa. Nagkataon lang na mas mahal ng ex mo ang lalaking yun, tugon niya. Ang mali ko, masyado kong minahal si Estefania. Akala ko siya na ang babaeng ihaharap ko sa altar. Masyado kong umasa na kami na ang magkakasama hanggang sa huli. Ganito pala kasakit ang magmahal. No, Kukay? Napatingin ako sa mga mata ni Kukay na puno ng simpatya. Oo, masakit talaga ang magmahal. Lalo na kapag manhid ang isang taong pilit na pinagsiksikan ang sarili sa babaeng hindi na niya mahal. Masakit talaga ang magmahal lalo na kapag inakala mo na forever na kayo pero sa huli, ipinagpalit ka lang niya sa iba. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Kukay. Oo, masakit talaga ang magmahal kasi hindi matanggap ng taong yun na ayaw na sa kanya ng taong minamahal niya. Natamaan ako sa sinabing yun ni Kukay. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin dati ni Anton na may gusto raw sa akin ang kaibigan ko. Napaisip ako. Kaya ba nangyari sa akin to? Kasi napakamanhid ko. Manhid ako sa emosyon ng iba. Kaya hindi ko namalayan na ginagamit lang pala ako ni Estefania. At kaya hindi ko naramdaman na may lihim na pagtatanggi sa akin si Kukay. Isipin mo na lang Derek, maraming babae dyan sa paligid mo na mas deserving sa pagmamahal mo. Buksan mo lang yung mga mata mo. Talasan mo ang pakiramdam mo. I know na mararamdaman mo sa mga oras na ito na may isang babae ang naghihintay na mahalin mo tulad ng pagmamahal na ibinigay mo kay Estefania. Pagpapatuloy ni Kukay. Sa pagkakataong to ay nakita ko nang parang maluluhan ang mga mata niya. Kukay, mahal mo ko? Nauutal kong tanong pa sa kanya. Oo Derek, minamahal kita noon pa. Kahit na kayo na ni Estefania, patuloy pa rin kitang mahal. Alam mo marami nga ang nagsasabi sa akin lalo na si Anton na sobrang tanga ko dahil minamahal ko ang isang lalaking may mahal ng iba. Pero wala akong pakialam doon Derek. Ang mahalaga sa akin, makita lang kitang masaya. Ipinangako ko noon sa sarili ko na mamahalin kita kahit na may mahal ka ng iba. Pagtatapat niya sa akin. Papadudot naging sobrang wasted pa rin ang buhay ko pagkatapos noon. Dinaan ko sa alak ang lahat at may pagkakataon din na nagtangka akong magpakamatay. At muntik na akong masiraan ng bait. Buti na lamang at naroon sa tabi ko ang mga kaibigan ko, kamag-anak at syempre si Kukay. Si Kukay ang naging tagapagligtas ko. Siyang naging sandigan ko sa pangungulila sa ex-partner ko. Ginawa niyang lahat para makalimutan ko ang babaeng nagpaluha sa akin. Minahal niya ako. At hindi naglaon ay nakalimutan ko din si Estefania at kay Kukay ko binaling ang atensyon ko. And to make the story short ay naging kami kinalaunan. Tumagal ng 2 taon ang boyfriend-girlfriend relationship namin hanggang sa napagpasyahan naming magpakasal. Naging masaya naman ang relasyon namin ng asawa ko at tulad na lamang isang araw nang mag-celebrate kami ng first wedding anniversary sa isang mamahaling restaurant sa loob ng isang casino sa Pasay. Kitang-kita ko ang kislap sa mga mata ni Kukay at masayang masaya sa pagsasama naming dalawa. Ang romantic naman ng asawa ko. Yan ba yung mga natutunan mo sa pag-i-edit ng mga romance novels? Tanong niya sa akin. Well, sabihin na nating marami nga akong natutunan sa mga ine-edit kong mga Tagalog romances. Kaya nga heto na-apply ko sa aking pinakamamahal na asawa. Sagot ko sabay halik sa kanyang kanang kamay na hawak ko.
Salamat Kukay at ako ang pinili mo na mapangasawa. Dagdag ko pa. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Well, masasabi ko namang hindi ako nagkamali sa pagpili ng asawa kasi mabait ka. Thoughtful ka, maalaga at syempre gwapo. Kung sa bagay, minahal kita just the way you are. Sabi niya sa akin. Natuwa noon ang aking puso, Papa Dudut. Alam mo, mahal, pinagudyok na sa akin na sumulat ng Tagalog romance. Tapos isusulat ko ang love story natin. Ano sa tingin mo? Suggestion ko. I-push mo yan, naabangan ko yung nobela mo. Pagsang-ayon ng aking asawa. At least, pwede ko nang inobela ang ating love story kasi happy ending na. We're married. Pagpapatuloy ko. Natatawa si Kukay na nagsalita. In real life, ang successful na love story, walang ending. Unless patay ka na. Kaya ang love story natin, patuloy lang sa takbo ng panahon. Kung sa bagay, may punto ka, pagsang-ayon ko. So balak mo palang gawin ko na series ang ating love story. Pagkatapos noon ay nagtawanan lamang kami. Nagkwentuhan at pareho kaming happy ng gabing yon. Actually, araw-araw naman kaming happy dahil punong-puno kami ng pagmamahalan. Ngunit Papa't Dudut, tulad ng ibang relasyon ay dumaraan din kami sa mga pagsubok. Tulad na lamang isang araw, isang nakaraan ang susubukang bumalik sa aking buhay. Derek, narinig kong tawag sa akin ng isang babaeng nagbabrowse ng libro sa isang bookstore. Paglingon ko'y nagulat ako nang makita kong si Stefania ang papalapit sa akin. Anong ginagawa mo rito, Stefania? Mahinahong tanong ko. Akala ko after 4 years ay hindi na tayo magkikita. Namiss kita. Nanlalambing na sabi sa akin ni Stefania. Sabay yakap sa akin. Kung magsalita siya parang wala lang sa kanya ang nangyari noon sa amin. Pero dahan-dahan akong kumalas sa kanyang pagkakayakap. Agad din naman niya akong binitawan. I'm sorry Stefania pero 4 years is enough. Matagal na ako naka-move on. May asawa na rin ako. Sagot ko kay Stefania. Sino? Nanunuring tanong niya sa akin. Sinong pinalit mo sa akin? Si Kukay. Siya na ang asawa ko. So please, huwag ka nang umasa na magkakabalikan pa tayo. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay namin. Diretsahang sagot ko sabay iwan sa babaeng manggagamit. Ang akala ko Papa Dudut ay matatapos na ang panggugulo sa akin ni Stefania pero nagkamali ako. Dahil kahit na anong pilit kong umiwas ay panay naman ang paglapit niya. Tulad na lamang isang araw, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Stefania? Usig ko sa kanya. Bakit naman ako mahihiya samantalang hinahalikan ko lang ang lalaking mahal ko? Ano Derek, namiss mo ba ang mga halik ko? Panunukso niya sa akin. Hindi, so please, leave me alone. Nagmamatigas kong tugon sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Stefania at pinagpatuloy niya ang panunukso sa akin. Hindi ako naniniwala. Ilang taon din tayong nag-live-in, kaya alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi. Please Derek, huwag ka na mag-deny pa. Mahal mo pa rin ako, ang sabi niya. Minahal kita noon pero pinabayaan mo yun, binaliwala mo yun. Ngayong minahal mo ulit ako, I'm sorry pero pakakawalan ko yun. May asawa na ako at siya na ang mahal ko. Pero imbes na pansinin ang huli kong mga sinabi ay walang abi-abisong lumapit siya sa akin at hinilakan niya ako sa akin labi. Ang sabi ng aking isipan ay kumalas ako kay Stefania pero hindi yon hinayaan ng aking katawan. Oo, bumigay ako sa halikan naming yon. Ngayon sabihin mo sa akin Derek na nakalimot ka na sa pagmamahala natin. Pag-dare sa akin ni Stefania. Hindi ako nakasagot dahil aaminin kong namiss ko talaga ang halik niya. Ano, bakit hindi ka makasagot? Sobra akong na-confuse ng mga panahong yon. Akala ko ay totally nakapag-move on na ako sa ex ko pero hindi pa pala. Pagkatapos noon Papa Dudut ay muli niya akong tinukso na bumalik sa kanya. At dahil sa lalaki lang ako, kaya kahit na anong pagmamatigas ko kay Stefania, ay hindi ko maiwasang manumbalik ang nararamdaman ko sa kanya. At hindi nagtagal ay bumigay ng hindi sinasadya. Nang ibigay ni Stefania sa akin ang pinakamatinding tukso.
ang kanyang katawan. Oo, nagtaksil ako noon sa aking asawa, sabi ng aking puso ay mahal ko si Kukay. Pero iba ang ginagawa ng aking katawan. Tinutulak ako sa tuksong dala ni Estefania. Hindi nga nagtagal ay napabayaan ko na noon ang aking obligasyon kay Kukay bilang asawa na siyang naging dahilan para magtalo kami. Natuto na rin ako magtaksil. Lagi kaming magkasama ni Estefania at laman ng mga motel. Oo, Papa Dudut, gabi-gabi kaming nagtatalik. At ibinibigay ni Estefania ang lahat habang ako ay parang asong ulol na dinadala sa rurok ng kalangitan dahil sa sobrang kaligayahan na dala ng kanyang pagkababae. Ngunit pagkatapos ng mainit na eksena ay binabagabag naman ako ng aking konsensya. May pagkakataon talaga na parang gusto ko nang huminto sa aking pagtataksil, pero mapusok si Estefania. Hindi niya hinahayaan ang aking katawang lupa na tumigil. Pero hindi talaga tumigil ang aking konsensya para usigin ako. Hindi ko rin maiwasang ikumpara si Estefania kay Kukay at narealize ko na mas lamang ang asawa ko kesa sa kabit ko. Narealize ko din na mas mahal ko ang asawa ko kesa kay Estefania. Alam mo ba? Natapos ko nang isulat ang love story natin at alam mo kung ano ang title? Love Was Made For Us. Sabi ng editor sa bago kong publisher, ipapublish na raw yung sinulat ko ngayong buwan. Nako, excited na ako dun eh. I tell you Derek, as early as now sinasabi ko sa iyo, napapatok ang love story natin tulad ng mga nauna kong sinulat. Sa totoo lang ay dinedicate ko sa iyo ang bago kong nobela. Kwento sa akin ni Estefania habang magkasama kami sa motel. Hindi ako nagsalita noon at bumangon na lamang sa kama at mabilis na nagbihis. Nagtaka si Estefania sa aking ginagawa. Saan ka pupunta? Tanong niya sa akin. Nakukonsensya na ako sa ginagawa natin. Pagtatapat ko. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng namamagitan sa ating dalawa. As expected ay hindi yon tinanggap ni Estefania. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang. Hindi ako nagbibiro, seryosong sagot ko. Nang matapos na akong magbihis ay dali-daling bumangon ng kama si Estefania para pigilan akong umalis. Sorry pero hindi na kita mahal, Estefania. May asawa na akong tao. Narealize ko na mas mahal ko siya kesa sayo. Kung minamahal man kita, noon yun. Pero hindi na ngayon. Hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sayo. Ang sabi ko kay Estefania. Pero hindi ako makawala dahil mahigpit ang pagkakayakap niya sa aking braso. Naging hysterical na si Estefania. No, please Derek. Huwag mong sabihin sa akin na nakalimot ka na sa mga pangako natin sa isa't isa. Mangiyak-ngiyak niyang sabi sa akin. Matagal na yun, Estefania. Nakalimutan ko na mga pangako kong yun. Walang emosyong kong sagot sa kanya. Pero isang malakas na sampalang natanggap ko mula sa kanya. Hayop ka? Minahal kita tapos ganito lang ang isusukli mo sa akin, ang sama mo. Napuno na ako sa sinabing yon ni Estefania. Oo, masama na ako pero hindi mo ba naisip na napakasama mo rin? Tinuturuan mo kong mangaliwa sa asawa ko. No, Estefania. Hindi ko kayang lokohin si Kukay. I'm sorry pero tama na ang kahibangang ito. Sabi ko sabay kala sa pagkakahawak niya sa braso ko. Sinusumpa ko, Derek, gugulhin ko kayo ni Kukay. Banta ni Estefania sa akin sa pag-aakalang matatakot ako. Magpapakalayo-layo na kami ni Kukay. Sigurado kong hindi mo kami matutunton. Sige, alis na ako, goodbye. Yun ang huli kong sinabi sa kanya bago ako lumabas ng kwarto ng motel. Papadudot doon ko na tinuldukan ang relasyon namin ni Estefania. Bumalik ako sa aking asawa, humingi ako ng tawad sa kanya at pinangako ko na mamahalin ko siya at wala nang iba pa. Samantala pagkatapos ng paghihiwalay namin ay wala na akong nabalitaan pa kay Estefania. Ang huli ko lang balita ay nagsusulat na siya sa TV ng kabilang istasyon. Sa kabilang banda ay patuloy sa pag-usbong ang relasyon namin ni Kukay. Tumaas na rin ang posisyon ko sa trabaho at paminsan-minsan ay nagsusulat na rin po ako ng Tagalog romance novels.
May 3 na rin kaming anak ngayon ni Kukay, sina Robin Christopher, Jane Michelle at Charlene Grace. Ngayon ay isa na kaming larawan ng masayang pamilya. Sa puntong yun ay marami talaga akong natutunan sa buhay. Una, hindi na talaga dapat balikan ang nakaraan, lalo na kung ito ay tungkol sa nasirang pag-ibig. Inaamin kong nagkamali ako sa pagtataksil sa aking asawa pero lubos ko nang pinagsisihan yon. Ang totoo niyan na ipagtapat ko na yon sa aking asawa. Siyempre sa una ay mahirap tanggapin, pero in the end ay nanaig pa rin ang pagpapatawad. At pinangako ko naman sa aking asawa na hindi ko na siya pagtataksilan pa kahit na kailan. At pangatlo, ang love stories na nababasa ninyo sa Wattpad at Tagalog Romance Pocketbooks ay pawang katang isip lang ng mga writers. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya at parang fairy tale ang pag-ibig. Dahil sa totoong buhay ay dumarating talaga ang mga challenges na susubok sa inyong pagmamahalan. Kung mahal ninyo ang isa't isa ay sabay ninyong harapin ang mga challenges na yon at malalampasan ninyo ito ng magkasama. Papa Dudut, maraming salamat po sa kaunting panahon na pagbabasa ng sulat ko. Sana'y mapili nyo itong i-ere. Alam ko na kahit papaano ay kapupulutan po ito ng aral ng mga listeners mo. More power sa inyong napakagandang programa. Lubos na nagpapasalamat, Derek. Maraming salamat, Derek, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento ng pag-ibig. Tama siya, mga kaibigan, ang pag-ibig sa totoong buhay ay hindi isang fairy tale na puro ligawan, kilig at sweet moments lang. Dahil ang pag-ibig sa totoong buhay ay puno rin ng pagsubok. Bilang mag-asawa o magkarelasyon ay dapat na magkasama ninyong harapin at hanapan ang solusyon ng bawat problema na dumarating sa inyong relasyon at matatapos nyo ito at malalampasan ng magkasama. Hindi rin perpekto ang pag-ibig. Nandyan ang misunderstanding, selos, pagtatampo at marami pang iba. Pero kung gusto ninyong tumagal ang inyong pagsasama ay huwag maghanap ng imperfections sa inyong asawa o partner. O lahat tayo ay hindi perpekto pero huwag nating idahilan ang imperfections ng bawat isa para lang kayo ay maghiwalay o kumawala sa isang relasyon. Sa halip ay hanapin ninyo ang lahat ng magagandang katangian sa kanya. Huwag ding sirain ang tiwala ng inyong asawa o karelasyon dahil hindi maganda ang kahihinatnan ng isang pagsasama kung walang tiwala kayo sa isa't isa. At syempre pahalagahan at irespeto ninyo ang bawat isa dahil hindi sa lahat ng panahon ay may taong laging nandyan para unawain at intindihin ka. Kaya kung sino man siya, asawa man o partner o boyfriend o girlfriend ay pakaingatan mo siya. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, our family vlogs na pinopost po namin weekly. Sana po ay makapag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.